Ito mula sa Bombo Radyo mga tol, Pangulong Marcos Jr. hindi magdadalawang isip na gumanti sakaling may Pinoy na masawi. Ito kaugnay pa rin to doon sa nangyaring speech nga ni PBBM dito sa Singapore mga tol. Anyway, mas palawigin pa natin yung ating pag-uusap about dito mga tol. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ng notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito magdadalawang isip na gumanti o gumawa ng hakbang sakaling may mga Pinoy na masawi dahil yan sa ginagawang pagtataboy ng mga Chinese Coast Guard sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kumbaga, may hangganan din mga tol, yung pagtitimpi ng mga Pilipino, di ba? Dito sa ginagawa sa atin itong Chekwa. Hindi naman tayo mag-isang lalaban diyan eh. 'Di ba? Marami tayong kakampi, sabi nga gano'n ni PBBM din. Marami tayong kakampi. Hangga't maaari mga tol, hindi ito mauwi. No, hindi siya mapunta doon sa gera. Dahil ayaw rin naman natin 'yon mga tol. Para malaman nyo, panoorin ninyo yung mga kalagayan ng mga tao doon sa mga bansang may kaguluhan ngayon. Tignan nyo yung takot sa kanila mga kapatid whenever natutunog yung siren, 'di ba? Ibig sabihin may paparating na missile. 'Di ba nakakatakot 'yon mga tol? Ayaw nating ma-experience o maranasan yung mga ganung bagay. Kaya nga tignan nyo mga tol, ang Pilipinas, 'di ba? Sa kabila ng binobomba sila ng water cannon, nakakatikim pa yung ating mga Coast Guard na mga panlalait mula sa mga Pilipino na sinasabi, "Oh, bakit di kayo pumapalag? Wala kaya kayo, dudubag ninyo," 'di ba? Intindihin na lang natin sila mga tol. Ayaw kasi nila na gumawa ng hakbang na posibleng pagsisihan din natin, 'di ba? Pero syempre, if ever man na meron na nga talagang masawing Pilipino, ay ibang usapan na 'yon. Sumusobra na kayo, 'di ba? Eto na, talagang papalag at papalag na ang Pilipinas diyan at mai-invoke na nga Mutual Defense Treaty. At eto na nga laban niyan, China versus Pilipinas at Amerika kasi nga may Mutual Defense Treaty tayo sa Amerika eh. 'Di ba? So kung ano yung merong ng China, yung kakampi nating bansa, meron din 'yan. Tulad ng mga submarine, mga jet fighter na malalakas, mga aircraft carrier, yan lahat yung mga 'yon, 'di ba? At posibleng samahan pa 'to ng iba pang bansa, mga tol. Kaya nga talagang ito ay magmi-meet siya ng kaguluhan, talagang ng malawakang kaguluhan, kaya sana talaga wag mangyari 'yan. Hinay-hinay lang din ng China sa mga ginagawa nila. Ayon sa punong ehekutibo, ang malinaw ito na isang uri ng gera na kapag nangyari ito maging sa mangingisda man o kasapi ng kasunduluhan at Philippine Coast Guard. Naniniwala ito na handang tumulong ang mga kaalyadong bansa na mula pa noon ay alam nila ang legal na ipinaglalaban ng ating bansa. Tama. Nagpasalamat rin ito ngayon dahil yan sa may dahil sa may nasugatan lamang. Subalit ibang usapin na kapag may nasawing Pilipino dahil yan sa ginagawang pagtataboy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kaugnay yan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. If by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very very close to what we define as an act of war. Ito yung tinanong si PBBM mga tol kung ano yung magti-trigger no sa Pilipinas para i-invoke yung Mutual Defense Treaty. At eto na nga no, sinasagot niya, hindi lang sa mga kasundaluhan, kahit sa mga ordinaryong citizen o ordinaryong mangingisdang Pilipino. For example, mga mangingisdang Pilipino na nanghuhuli ng isda, 'di ba? At dahil sa kilos na ginagawa ng mga Coast Guard nila ng China na masyadong matatapang talaga, akala mo talaga hindi tinatabla ng kung ano man. At ay may masawing Pilipinong mangingisda, 'di ba? Ito na yung sinasabi ni PBBM. Ito ay maituturing mo na isang act of war, 'di ba? I think very very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Kasi ang isa, pwede maging dalawa, tatlo, apat, o makasanayan nila lang gawin yan sa mga Pilipino kapag hindi sila sinabon o hindi sila kinumpronta sa ginagawa nila. At kapag yon
ay pinabayaan lang ng Pilipinas mga tol, mauubos yung mga mangingisda natin dahil makakasanayan nila yon mga tol. Hindi naman pwede yun. Anong kwenta pa ng ano natin, ng awtoridad natin o ano pang kwenta ng gobyerno natin kung hindi nila kayang ipagtanggol yung ating mga mangingisdang Pilipino, di ba? And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Once we already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. O, di ba? May mga nasugatan na nga eh. Sa una at pangalawang pambobomba nila, mga tol, di ba? Una, 4 yung nasugatan o 3 ba? Sumunod 4, mga tol, nasugatan, di ba? Dahil nga nung winater cannon nila nabasag yung mga salamin, talagang pumasok yung tubig doon. Eh, sobrang lakas ng pressure nun, mga tol. Kita mo nga na-UUP yung ano eh, nabebend nga yung bakal na rail ng barko ng PCG, di ba? Eh, yung baka tumama sa mismong tao yun, talagang pwedeng makabali ng buto yun. Ganun kalakas yung pressure ng tubig na yun, hindi yung tipong spray-spray lang. Any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon. Certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Mga kabombo, bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Indo-Pacific Region na magkaisa at manindigan laban sa mga lumalabag sa international rules-based order sa bahagi ng West Philippine Sea. Tama. Sa talumpati nga ng Pangulo sa ika-21 International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue na ginanap yan sa Singapore, pinaanalahanan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bansa na sa bahagi ng Indo-Pacific na hindi ang mga ito ang tagamasid sa mga kaganapan sa mundo. Actually, hindi na wala nang ingay sa ibang mga bansa. Like for example sa Vietnam, sa Malaysia, at sa iba pang mga bansa. Kasi once na rin silang sinindak ng China pero pumalag sila. Kaya tinantanan na sila, mga tol. Kaya hindi na sila nagkakaroon pa ng komusyon, hindi na sila nagkakaroon pa ng mga tension na ganito, no. Ngayon sa Pilipinas, sa Taiwan, sa Pilipinas ngayon ng aabnoy itong China, mga tol. Eh hindi pa tayo pumapalag eh. Once na pumalag tayo, baka tantanan na rin tayo niyan, mga tol. Yun na siguro susunod na mangyayari, baka tantanan na tayo niyan. Kaya tingnan nyo, nakamasid lang yung ibang mga bansa. Kaya nga sinasabi ni President Marcos, magkaisa tayo, di ba? Huwag kayong magmasid lang. Eh kasi hindi na sila ginagambala ng China, pinalagan na sila eh. Pinalagan na nila yung China eh, di ba? Sa Indonesia nga, di ba? Sa Indonesia nga ba yung bansang yun? Yung pag pumasok ang barko ng China, isang tawag dito, isang warning lang pag di ka umalis, sabog ang barko mo, di ba? O eto sa Taiwan, mga tol, eto ginagambala na naman sila ng China ngayon, di ba? Eh, napakalapit sa kanila eh. Di ba? Eto sa Japan din. Gustong-gustong puntahan ng China yung Senkaku Island kasi gusto nilang angkinin yun. Eh kaso ang Japan, matindi rin ang pagbabantay sa territorial water nila, hindi sila basta-basta. Japan Coast Guard, o di ba? Yung huling reaction natin nung nakaraan winater cannon sila ng Japan Coast Guard. Wala naman talaga eh. Eto sa Pilipinas ngayon sila nagsisiga-sigaan, mga tol. Ipinunto pa ng punong ehekutibo na dapat lampasan ang geopolitics at humanap ng common ground, magtrabaho rin para palakasin ang mga pandaigdigang institusyon. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., nangangailangan din ng aktibong pamumuno sa mga panggit ng kapangyarihan na may kakayahan po yan na tugunan ang mga isyong pampolitikal at ideological lines. Magkaroon ng tunay na pinagkakasunduan at manguna sa mga mapagkakatiwalaan pag-isikap tungo yan sa mapagpasyang multilateral solutions. Yeah. Gumawa naman ang kasaysayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang unang leader ng Pilipinas. Talaga. Gumawa talaga ng kasaysayan, mga tol. Gumawa naman ang kasaysayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang unang leader ng Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa naturang pagtitipon sa Shangri-La Dialogue at nangungunang Defense and Security Conference sa buong Asia-Pacific region.
Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong opinion at saloobin mga tol. No? Kailangan talagang manindigan ang Pilipinas mga tol. At bilang mga mamamayang Pilipino, kailangan nating suportahan ang ating gobyerno at hindi man sa pamamagitan ng tayo mismo yung pupunta doon sa West Philippine Sea at kung ano-anong gagawin natin doon, magtatataas ng bandila. Hindi gano'n. Yung tipong wag mo nang suportahan mga tol yung mga pinapakalat ng China propaganda o kaya wag mo suportahan yung mga pro-China rito sa Pilipinas. Napakalaking tulong mo na 'yun eh, 'di ba? Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.